Ang Devil Emperor. Credit to the author. 153 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umalangaw-ngaw sa eardrums ng mga tao ang malalakas na dagandong. Sinundan ito ng isang nakasisilaw na liwanag na nakasisilaw kaya't hindi nila maidilat ang kanilang mga mata. Nang mamatay ang liwanag at lumipas ang mga ungol ng siyam na dragon, nawala lahat ng sangkap sa kalangitan. Ngunit sa mas malapitang pagtingin, makikita ng isa na ang siyam na dragon apoy ay nagbago. Sa loob ng kanilang katawan na gawa sa asul na apoy, isang linya ang dumadaloy sa kanila na parang isang daluyan ng dugo. Ngunit sa halip na dugo, ito ay umaagos kasama ng mga katas ng sangkap. Agarang pagpipino. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ng mga tao si Ethan. Naalala nila ang Ninth Heaven Roaring Dragon Claw ni Ethan na agad niyang ginamit para sa mga sangkap ng pil para sa ikatlong baitang. Ngunit ngayon ay nakamit na niya ang parehong resulta gamit ang daan-daang sangkap ng pil para sa ikapitong baitang. Ang ganitong bilis ay nagpataas ng kanyang kasanayan sa pagpino sa isa pang antas ng pag-unawa. Kahit si Vicious Pill King ay kinailangang aminin na hindi niya magagawa ang ganoong kahangahangang gawa. Kung hindi niya sana tatanggapin ang batang ito na may bone tempering bilang kanyang pinakamalakas na kalaban. Ito pa lamang ang simula ng pagkabigla ng lahat. Ang pinakamalaking pagkamangha ay kung paano ang siyam na dragon ay may iba't ibang kulay na dumadaloy sa kanila. Agad na tumayo si Ethan at pinaghiwalay ang mga sangkap pagkatapos mapino ang mga ito. Ang mabilis na pagpino ay tila simple, ngunit naapektuhan nito ang kontrol ng isang tao sa mga sangkap at sa kanyang apoy. Ang mas malakas na apoy ay makakasira sa sangkap habang ang mahinang apoy ay hindi makakapino sa mga ito. Tungkol sa kahirapan ng pagkontrol, ang bawat sunod-sunod na antas ng sangkap ay parang tumataas na langit. Ito ang pader na kinatatayuan ng napakaraming alchemist, hindi makaabante. Ang agarang pagpino ni Ethan ay nangangailangan ng ganap na kontrol na mas mahirap pa. Kahit ang Vicious Pill King ay hindi kayang gawin ito. Hindi lang ito nagawa ni Ethan, kundi mas pinahusay pa niya ang kanyang kontrol, hinati ang daan-daang sangkap sa siyam na uri. Ito ay isang bagay na hindi inakala ni Vicious Pill King na posible. Ang ilang mga tableta, lalo na ang mga lason, ay kailangang hatiin ang mga katas, na susundan ng maingat na paghahalo. Hindi naiiba ang palad ng Pill King Hall na may lason. Ginawa nitong isang napakatumpak na gawain ang pagpipino, kung saan ang bawat sangkap ay pinupino ng paisa-isa. Ang isang pagkakamali ay magdaragdag ng mga dumi at sisira sa batch. Gayunpaman, pinino ni Ethan ang siyam na uri ng sangkap sa isang iglap. Ang ganitong katumpakan ay isang bagay na hindi kayang unawain ng mga manunood, at ito ang labis na nagpamangha kay Vicious Pill King. Paano nabuo sa mundo ang ganitong mystical na kasanayan sa pagpino at ang ganitong kahangahangang henyo ng alchemiko? Who? Gaya ng alam ng Vicious Pill King, ang hakbang na ito ang pinakamahirap kapag gumagawa ng mga tableta. Maging si Ethan ay hindi napigil ang huminga nang matapos ang hakbang na ito. Alam ng matalinong si Ira na nasa isang mahalagang hakbang si Ethan at hindi na niya ito ginulo. Ngayong nakahinga na ito ng maluwag, hindi na niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Grandmaster Song, ano ba ang sikretong kasanayang iyon? Hindi kasinungalingan na niyanig nito ang mundo. Hahaha, isang simpleng hanay ng mga pil, isang simpleng maliit na hanay na makakatulong sa pagpino. Tumawa ng mahina si Ethan at humarap kay Vicious Pill King. Gayunpaman, ang kanyang pang-uuyam ay sapat na malakas para marinig ng lahat, para maging isang Pildores na mas mataas ang grado ng isang mataas na uri ng Pildores, kailangan itong magkaroon ng espiritualidad. Ang paggamit ng esensya ng dugo upang maitanim ang espiritualidad ng apoy ng espiritu ng langit at lupa sa Pildores ay isang paraan. Ngunit masyadong mapanganib iyon. Kung gagawin ito ng lahat ng alchemist, 9 sa 10 ang mamamatay. Tunay na hanggal. Kumunat ang noo ni Vicious Pill King, ramdam ang lantad na irony sa loob. Tinuturuan siya ng batang ito ng leksyon. Parang isang senior na nagtuturo sa kanyang mga junior. Matindi ang sakit na nararamdaman niya. Pero tama ang mga sinabi ni Ethan. Hindi sana haharapin ni Vicious Pill King ang ganitong panganib kung isa lamang siyang baguhang alchemist. Kung diyon, nagtanim ka rin ba ng espiritualidad sa tableta, Grandmaster Song?
Tanong ni Ira nang may pagkamangha habang nakatingin sa siyam na Mar-Angel na dragon. Tumango si Ethan at ngumiti ng may pag-aalinlangan, ang espiritualidad ay naipapalaganap lamang sa pamamagitan ng pagbubuhos ng espiritualidad ng langit at lupa sa tableta. Ang apoy ng espiritu ng langit at lupa ay may ganitong katangian, kahit hindi kumpleto. Ang kaluluwa ng apoy ng espiritu ng langit at lupa ay nabubuo lamang sa loob ng milyon-milyong taon sa loob ng lupa sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga espiritu ng lupa. Alisin mo lang ang mga espiritu at maaari mo nang maipalaganap ang espiritualidad. Ibig sabihin ba niyan ay ang mga kulay abong anino na iyon ang mga espiritu ng mundo? Tama. Nasa paligid natin ang mga espiritu, kaya lang hindi sila nagtatagal, ni wala silang kamalayan. Ang lokasyon ng 7 bahay ay pinili ng isinasaalang-alang ang siksik na espiritual na enerhiya. Ang isang lugar na tulad niyan ay nagbubunga ng maraming espiritu, ngunit hindi basta-basta makakahanap sa kanila. Tumawa si Ethan at itinuro ang hanay, sa matagal nang nakalimutang nakaraan, ang alchemy at hanay ay iisang espesyalidad. Ngunit dahil maraming iba't ibang sekta, ang alchemy at mga hanay ay nagkahiwa-hiwalay, hanggang sa puntong maraming sinaunang hanay ang nawala. Ang hanay na itinatag ko ngayon ay ang sinaunang Dragon Transformation Array. Hinihila nito ang mga espiritu sa paligid at binabago sila bilang mga espiritu ng dragon. Hindi isang tunay na dragon, tandaan mo, kundi isa na naglalaman lamang ng kaunting lakas ng isang tunay na espiritu ng dragon. Isang kapansin-pansing pagkakaiba mula sa espiritualidad ng isang apoy ng espiritu ng langit at lupa na nabuo sa loob ng milyon-milyong taon. Sa kabila ng kanilang pagkabigla, ang mga salita ni Ethan ay nagdulot sa kanila ng karagdagang pagkamangha. Walang katapusang paghanga ang kanilang nararamdaman para sa kanya. Ang hanay ng mga pil na ito ay hindi makikita sa sinaunang aklat, bukod pa rito, wala pang nakarinig tungkol dito. Ngunit si Grandmaster Song ay hindi lamang may malawak na kaalaman tungkol sa lahat ng aspeto kundi naunawaan pa niya ang mga masalimuot na detalye ng isang hanay ng mga pil refinang. Kung isasaalang-alang ang lahat ng mga lihim na kasanayan sa pagpino na ipinakita niya ngayon, maaaring wala ng pangalawa na katulad niya sa buong kontinente, lalo na sa imperyong ito. Isang dakila ng alkemiya. Hindi na malinaw pa rito ang sinabi ni Vicious Pilking. Gayunpaman, umaasa pa rin siya. Maaaring natalo siya sa usapin ng pagpino ng mga kasanayan, ngunit napanalunan niya si Ethan sa usapin ng cultivation. Naroon pa rin ang posibilidad na manalo. Tumawa si Ethan, na parang tugon sa iniisip ni Vicious Pilking. Kumislap ang mga mata ni Ethan at nagbago ang mga senyales ng kanyang mga kamay. Umungol ang siyam na dragang apoy at ikinaway ang kanilang mga buntot sa gitna ng hanay. Boom! Kasabay ng isang nakakapangilabot na ingay, nagbanggaan ang siyam na buntot. Humiwalay sila sa mga dragon at nagkadurog at naging apoy na kalaunan ay naghalo. Kasabay ng isa pang dagindong, sumabog ang apoy at naging siyam na dragonling. Ang mga daluyan ng dugo ng mga dragonling na ito ay may parehong kulay, umaagos na kulay asul. Hindi makapaniwala ang erudite kung paano agad na nahalo ni Ethan ang siyam na timpla para maging iisang timpla. Instant refining ulit. Isang sandali na napakahalaga na nangangailangan ng perpektong kontrol, ang natapos sa isang iglap. Kahit ang mga Grandmaster Alchemist na iyon ay nainas dahil dito. Grandmaster Song, mahusay ang iyong kasanayan sa pagpino at lahat ng iba pa, ngunit maaari mo bang hinaan ito? Ginagawa mo ba lahat ng mahirap na hakbang ng ganoon kakaswal para lang mahaplos mo ang mga mukha namin? Masama ba kung maglaan ka kahit isang segundo habang ginagawa mo ito? Lahat sila ay inggit at nalulumbay sa lakas ng isang kakaibang kasanayan sa pagpino. Umungol. Umungol ang siyam na dragang apoy na walang buntot at sumugod sa gitna ng hanay. Sa pagkakataong ito, ulo ang inuna. Boom! Gaya ng dati, ang siyam na dragang walang buntot ay naghalo sa isang dagat ng apoy. Sa sumunod na sandali, isa pang siyam na dragon ang lumitaw mula sa apoy. At tulad ng unang siyam na dragonling, ang mga ito ay may parehong asul na daluyan ng dugo. 18 umuungal na dragonling ay tunay na isang kahangahangang palabas. Hahaha, oras na para tapusin ito. Kumislap ang mga mata ni Ethan at lumitaw ang isang maliit na bote. Binuksan niya ito, at naglabas ng isang nakakakalmang amoy na puno ng sigla. Body Jade Sap.
Nanginginig ang mga mata ng mga Grandmaster Alchemist habang pinagmamasdan si Ethan ng may gulat at pagtataka. Alam nilang lahat na ang Body Jade Sap ay kayamanan ng Drifting Flowers Edifice. Kaya paano ito napunta sa mahusay na mga kamay ni Grandmaster Song? Siya ba ay ang Drifting Flowers Edifice? Nagsimulang magkaroon ng katuturan ang lahat. Ngunit kahit na ganoon, napakalaki ng pagkabigla. Saan natagpuan ng Drifting Flowers Edifice ang kanta ng Exalted Grandmaster na ito? Sa kompetisyon ng alchemy ngayon, sinampal niya ang mukha ni Pilkingthol nang hindi bababa sa 100 beses. Magbabago ang istruktura ng sistemang alchemy ng Titans. Wala na sa tuktok si Pilkingthol. Ang ganitong pagbabago ay may napakaraming implikasyon. Alam na ang Pilkingthol ang supplier ng gamot ng pamilyang imperial. Kung hindi sila ang pinakamagaling sa Titans, bakit bibili ang pamilyang imperial sa kanila? Nagsimulang gumawa ng mga conclusion ang mga tao. Ang 100 Pil meeting ng Drifting Flowers Edifice ay isang plataporma para sa Pilkingthol upang ipakita ang kanilang sariling mga kasanayan. Pero paano nalaman ng ordinaryong masa? Sa likod ng mga eksena, halos si Vicious Pilking lang ang nagpabagsak sa buong Drifting Flowers Edifice. Samantala, si Ethan ay hindi man lang partikular na inimbitahan ng Drifting Flowers Edifice para harapin ang Vicious Pilking ng Pilkingthol. Kung alam lang ng masa, malamang na pareho rin ang ekspresyon nila sa mga nasa Drifting Flowers Edifice. Nakangiti ang dalawang tagapangasiwa. Maaaring hindi nila inimbitahan si Ethan, ngunit siya pa rin ang manugang ng Drifting Flowers Edifice. Kung si Ethan ang mamumuno, mapipigilan ang Pilkingthol. Ganito rin ang iniisip ni Clara. Natutuwa siya na ang kanyang padalos-dalos na pagkilos ay napatunayang isang desisyon na may napakalaking implikasyon tungo sa mas ikabubuti. Tanging si Ethan lang ang sumaayon. Ginagawa lang niya ang dapat niyang gawin. 154. Abo sa abo, alabok sa alabok. Hayaang ang piging ng dragon ang magperpekto sa tableta. Ang sigaw ni Ethan ay sinundan ng isang malakas na pakikipagkamay, na nagpasabog ng 18 patak ng Body Jade Sap sa hangin. Ang 18 Dragonlings ay umakto na parang mga paws ang naaamoy isda, at humihigop ng tig-iisang patak. Umungol. Habang umuungal ang mga Dragonling, ang kanilang katawan ay natunaw at naging asul na apoy na sinundan ng kanilang mga ulo na nag-iwan ng bola ng asul na apoy. Pagkatapos ay kumalat ang apoy at isiniwalat sa mundo ang isang kumikinang na asul na tableta. Naglabas ito ng isang nakapapawing amoy, na humahawak sa puso ng lahat ng naroon. Anong grado ito para magkaroon ng ganito kagandang epekto? Walang kurap na nakatitig ang mga tao sa 18 na dancing pills. Hindi pa tinatalikuran ng mga tabletang ito ang kanilang maladrago na kalikasan, umuungal habang naglalakbay sa kalangitan. Malinaw na buhay silang lahat na 18. Ang ikinabahala ng mga tao ay habang muntik nang ibigay ni Vicious Pilking ang kanyang buhay para lang makagawa ng isa, ibinalik ni Ethan ang kanyang kamay at 18 sa kanila ang sumayaw sa kalangitan. Ang pakiramdam na ito ay hindi sapat upang ilarawan sa pamamagitan ng mga salita. Ilang beses ba kailangang malampasan ng isang tao ang kakayahan ni Vicious Pilking para malagpasan ang kakulangang ito? Hindi na kailangang manghusga sa puntong ito. Siguradong sigurado na ang lahat na si Ethan ang panalo. At sa pagkakataong ito, ang kanyang tagumpay ay perpekto, hindi makikaila, at lubusang dinudurog ang kalaban. Kumuha si Ethan ng isang maliit na bote at kumaway para sa 18 tableta. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng hindi man lang hinayaan si Ira na sumilip. Nabahala si Ira, Grandmaster Song, ang mga tabletang pinino mo. Hindi mo na sila kailangang makita. Pinutol siya ni Ethan sa pamamagitan ng pag-iling. Humarap siya sa natulala at natamba, si Vicious Pilking, at Bamulong, nanalo ako. Purong tiwala. Pinagmasdan ng buong madla ang kalmado at mapagmataas na si Ethan ng may pagkamangha. Tiningnan nila siya na parang siya lang ang kanilang nag-iisang hari. Bumalik din ng husto ang kanyang mayabang at nakakainis na ugali, dahilan para mapayuko silang lahat. Sa alkemiya, ako ang una. Sino ang maglalakas loob na angkinan ng aking trono? Tahimik na nakatayo roon si Ethan, binibigyan ng mga Grandmaster Alchemist ng bagong kahulugan kung gaano sila kaliit. Isa siyang tunay na hari ng Pildores. Isang hari ng Pildores na may hindi maikakailang awtoridad. Si Ira ang pinakamalapit kay Ethan.
Siya ang nagtiis sa aura nito, ngunit mabilis din itong nakabawi. Grandmaster Song, kumbinsido akong higit pa sa simpleng pagkapanalo ang nagawa mo. Pero pakipaliwanag naman sa amin, anong grado ang mga iyon? 18 tableta, lahat ay perpektong kalidad para sa ika-8 baitang. Walang ekspresyong sabi ni Ethan. Nagulat ang mga tao. Alam ng mga Grandmaster Alchemist na higit pa siya sa kanilang imahinasyon, ngunit hindi nila alam ang buong lawak nito. Talagang hindi kapanipaniwala ang lahat ng ito. Kayang pinuhin ni Vicious Pill King ang isang perpektong pill para sa ika-7 baitang at nasa tugatog na siya ng kanyang kakayahan. Nang makita ng mga tao ang 18 tableta, sa kabila ng pagkabigla, inakala lamang nilang perpekto ang mga ito ni Ethan bilang mga tableta para sa ika-7 baitang. Sapat na ito para malampasan si Vicious ng maraming beses. Pero ang tusong ito ay mas lumampas pa sa inaasahan. Hindi lang siya nalampasan nito, kundi mas mataas pa ng isang buong grado. Perpektong tableta para sa ika-8 baitang. Iyon ay isang bagay na kahit isang alchemist sa ika-10 baitang ay hindi kayang gawin ng Palladian, lalo na't 18 tableta lang ang nagagawa sa isang hininga lang. Ang ganitong kasanayang sumusuway sa langit ay nababanggit lamang sa mga alamat, sabi-sabi. Paano nga ba ito magiging realidad dito at ngayon? Ganoon ba kahalimaw ang bastos na lalaking ito? Sinigawan nila siya ng buong puso, ngunit hindi nila maitago ang lubos na paghanga at respeto na taglay nila para sa kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pagpapapino. Si Vicious Pill King mismo ay natigilan. Ang kanyang berdeng buhok ay pumuti sa ilalim ng hubad na mata. Tumanda siya ng 12 taon sa isang hininga lamang. Isa itong nakakagulat na pagkatalo. Hindi pa naranasan ni Vicious Pill King ang ganito kalubusan at ganap na pagkatalo. Wala na siyang pagkakataong makabawi dahil dito. Natuklasan ng Pill King na ito ngayon na ang kanyang kakayahang magpapino ay walang saysay kapag nakaharap sa isang tunay na eksperto. Ang kawalan ng pag-asa, ang kalungkutan, ay mas mahirap tiisin kaysa sa kamatayan. Pinanood ni Photon ang pagkawala ng kanyang Panginoon ng may sakit sa puso. Sinaman niya ng tingin si Ethan, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang magngalit ng kanyang mga ngipin. Napakalakas talaga ng batang ito. Hindi niya kailanman naging katapat si Master. At hindi ko rin siya kailanman maaabutan. Kung paanong may isang tao sa kabila ng isa pa, gayon din ang isang langit sa kabila ng isa pa. Ito ay isang angkop na paglalarawan na walang sino man ang maaaring magpabulaan dito. Itinuring niyang huwaran ang Panginoon. Umaarte siyang kasing mayabang niya, iniisip na ang kanyang Panginoon ang pinakamahusay na alchemist sa mundo. Ngunit dumating ang araw na natalo ang kanyang Panginoon, wala nang pag-asa na makapaghiganti man lang. Ang ganitong puwang ay hindi naiiba sa isang bangin. Dapat ay magwala sa tuwa si Danya nang makita ang durog na espiritu ni Sam. Ngunit hindi ito dumating. Bawat bagong alon ay mas malakas kaysa sa nauna rito, na namatay sa mabuhanging dalampasigan. Hindi ba't ang pagkatalo ni Sam ang nagwakas sa kanilang henerasyon ng mga Grandmaster Alchemist? Magiging magulo ang mundo. Isang mandirigma ng bagong henerasyon ang nakatayo na sa kanilang mga bangkay, sinisira ang pundasyon ng isang bagong panahon. Bumaling kay Ethan sa tabi niya, nagpapasalamat si Danya. Tinulungan sila ng kapalaran na makuha siya bilang Drifting Flowers Edifices. Pinanood ito ni Jackson at ng iba pa ng may buntong hininga. Nako, marunong talagang umarte ang ugok na to. Sabi niya hindi raw malinaw na matatalo siya laban kay Vicious Pill King. At ang resulta, hindi lang siya nanalo, kundi nakakuha pa ng napakagandang panalo. At hindi lang basta perpektong panalo, natalo pa niya siya ng husto. Hindi napigilan ni Trent ang pagmumura ng napakataas sa kabila ng pagkabigla. Naku po, tingnan mo nga si Vicious Pill King. Tinakat niya ang buhay niya dahil sa batang iyon. Kahit ako ay naaawa sa kanya. Tumanggaw si Jackson ng seryoso, ang batang yan ay labis na walang awa. Hindi niya hahayaang may matira pa sa isa't isa. Ang isang perpektong tableta para sa ika-8 baitang ay sapat na para mapanalunan ito ng husto, ngunit umabot pa siya sa 17, na nagbigay ng matinding dagok sa Vicious Pill King. Natatakot ako na baka hindi na siya gumaling mula sa traumang ito habang nabubuhay siya. Ang tinutukoy mo ba ay isang demonyong may puso? Tinaasan ni Trent ang isang kilay. Tumanggaw si Jackson at kumislap, kahit wala ito, baka hindi niya kailanman mapaganda ang isang mataas na uri ng tableta sa buong buhay niya.
Ang malupit na paghihiganti ng batang iyon ay nag-iiwan sa lahat ng takot. Napilitan silang lahat na tumango dahil doon. Kung gayon ang hari ng Pildores ng daang pulong ng Pildores na ito ay. Habang naghihiyawan ang mga tao, itinuro ni Ira si Ethan habang sumisigaw. Bago pa man siya matapos, may narinig siyang mabibilis na hakbang na papalapit. Dahan-dahan at mahinahong naglalakad si Ethan patungo sa gitnang entablado. Nagulat si Ira, Grandmaster Song, ano? Ako lang ang may karapatang ideklara ang sarili ko bilang hari ng Pil. Dahil sa casual na sinabi ni Ethan, hindi man lang siya tiningnan at nilampasan lang siya. Namangha na naman ang mga tao, mayroon siyang aura ng isang hari. Walang duda na siya ang Pil King ng henerasyong ito. Biglang nakalimutan ni Ira na siya ang hurado rito at medyo namula. Sa sobrang pagkalito niya sa husay ni Ethan ay nakalimutan niyang gawin ang kanyang trabaho. Bumantong hininga si Trent ng may inggit, eksperto siya sa pagpapanggap. Kailan kaya ako magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon, naisip ko. Minsan lang naman ang hinihiling ko. Sa gitna ng magulong sigawan mula sa paligid, dumating si Ethan sa harap ng entablado. Napalunok siya nang makita ang kahon na gawa sa kahoy at parang may nalaglag na bigat sa kanyang puso. Timor, suot mo ang balabal mo hanggang dito, makakapagsabi ako ng panatag na naibalik ko na ang utang ng kapatid mo. Nabitawan ni Ethan ang kanyang balabal at naglakad papunta sa entablado. Natahimik ang mga tao. Nakita nila ang balabal na nakalatag sa hagdan ng entablado at ang mga salita rito at sila'y naantig. Gumuguho ng langit. Pildores. Nagsimula ang lahat sa isang bulungan, ngunit hindi nagtagal ay nauwi ito sa isang nakakabinging dagandong. Nagsimula silang lahat na ipagdiwang ang kanilang mga kamao at sabay-sabay na nagsalita, Pildores na panggiba ng langit, Pildores na panggiba ng langit, Pildores na panggiba ng langit. Tunay ngang napakababa ni Pil King sa isang lalaking may kalibre ni Ethan. Sa kanilang mga puso, tanging ang titulong ito, ang Pil na nagpapabagsak ng langit, ang akma sa henyo ni Grandmaster Song. Tinakpe ni Clara ang kanyang bibig, at tumutulo ang kanyang mga luha. Pinuri ng mga tao si Ethan bilang Pildores na nagpapabagsak ng langit, ngunit sa katunayan ay iyon ang kahilingan ni Timor. Si Ethan ang pumalit sa lugar ng kanyang nakababatang kapatid at tinupad ang kanyang minamahal na kahilingan. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng mas malalim na pagmamahal. Natulala si Vicious Pil King habang naririnig niya ang mga ungol at tinitingnan ang apat na salita hagdan ng entablado. Tila umiiyak at tumatawa siya, Pil na gumuguho ng langit. Hindi ko inakalang may isang tao sa mundong ito na gagamit ng mga salitang ito. Timor, natalo ako ngayon sa kanyang mga kamay, at sa iyo. Tila nawala sa sarili si Vicious Pil King. Pero tila may napagtanto ang kanyang mga mata ng lumino ang mga ito. Huminga ng malalim si Ethan at kalmadong nag-isip kahit na may mga kaguluhan sa kanyang tainga. Hindi na niya muling tiningnan ang balabal dahil wala na itong epekto sa kanya. Ginawa niya ang dapat niyang gawin. Binayaran niya ang pabor na nararapat sa kanya. At ngayon ay sinundan niya ang kanyang tunay na layunin. Lalong nanlamig ang mga mata ni Ethan at inabot ang kahon na gawa sa kahoy sa pedestal. Ngunit sa isang biglaang tunog, isang gininto ang kamao ang pumukaw sa kanya, Punk, malayo ka sa pagiging karapat-dapat na kunin ang ugat ng body. Mag-ingat ka. Namutla si Clara sa panganib na kanyang kinakaharap, ngunit huli na ang lahat para sa babala nito. Tinamaan ni Ethan ang dibdib ng kamaong bakal. Biglang nag-iba ang tingin ni Ethan. Tapos na ang kanyang pagganap bilang si Ken. Ngayon, oras na para muling pumasok sa eksena ang demonic emperor na si Ethan. 155. Whoosh! Nawala agad si Ethan. Nabahala ang puso ni Queen Lee. Paano makakatakas ang isang batang may bone tempering sa kanyang palihim na pag-atake? Kumulog ang kulog at nanigas ang puso ni Queen Lee, ramdam ang panganib na paparating sa kanya. Ang tanging reaksyon niya ay bahagyang pagkiling ng kanyang ulo. Whoosh! Isang kidlat ang dumaan sa kanyang mukha, na kumukuha ng dugo. Basang-basa ng pawis ang noo ni Queen Lee. Matalas ang pakiramdam niya sa panganib, kung hindi ay malamang nalaglag na ang ulo niya sa balikat. Bam! Maaaring naiwasan niya ang nakamamatay na suntok, ngunit isang martilyo ang tumama sa kanyang tiyan. Nakaramdam siya ng sakit hanggang sa kanyang utak na parang may bumaril sa kanya.
Kasabay ng isang dagandong, lumipad siya pabalik at lumikha ng 3 metrong lapad na butas sa pader ng Drifting Flowers Arena. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Hindi malinaw kung paano siya inatake, para lamang malagpasan ang pader sa huli. Natigilan ang Hajijek ng mga nasa silangang pwesto. Anong nangyayari? Paano natalo si Queen Lee gayong siya ang may mas malaking kapangyarihan, gayong siya ang may kalamangan? Ang kalaban niya ay isa lamang batang may kakayahang magboses. Gulat na tumingin ang mga tao sa gitna ng entablado at naramdaman ang pagkibot ng kanilang mga mukha. Nakatayo roon si Ethan sa lahat ng kanyang kaluwalhatian, habang kumikislap ang mga pakpak ng kidlat sa likuran niya. Nakataas pa rin ang kanyang binti, ang malinaw na dahilan sa likod ng pag-atres ni Queen Lee. Ang mga pakpak na iyon, maaari ba silang Ethan? Nagngalit ang ngipin ng ikalimang elder ng Hell Valley sa mali siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng intensyong pumatay. Hindi ito kapanipaniwala sa mga tao. Minsan na nilang narinig ang tungkol sa demonyong si Ethan at ang mga sensasyong napukaw nito. Tungkol sa kanyang mga pakpak na parang kidlat at sa kanyang walang awang kabangisan. Sino ang mag-aakala na mangyayari ito? Ang isa na tumalo kay Vicious Pill King ng 4 na beses, ang isa na lumampas sa titulong Pill King, si Heaven Toppling Pill, ang parehong Grandmaster Song, ay sa kunayan ang nag-iisang Ethan. Maging ang mga tao ni Clara at Drifting Flowers Edifice ay nasa gulat na gulat. Ang kasuklam-suklam at mapanlinlang na demonyong iyon ay ang kurakot, prangka, at walang hiya na si Ken. Wala talaga silang pagkakatulad. O masangkop na sabihin, ang pagganap ni Ethan ay nakakakumbinsi, napasaya niya ang lahat. Alam mo ba na siya si Ethan noon pa man? Tanong ni Peony Overseer sa grupo ni Jackson. Tumanggaw si Jackson at hinaplos ang kanyang balbas habang natatawa, oo nga. At hindi rin mababaw ang pagkakaibigan namin ng bata. Anong gagawin mo ngayon? Sasamahan mo ba siya sa pakikipaglaban sa Hell Valley at Regent Estate? Kumunat ang noo ni Iris Overseer dahil sa pag-aalala. Nakita nilang lahat ang kapangyarihan ni Queen Lee. Ngayong mayroon na siyang 3 iba pang bahay na tumutulong sa kanya, wala na sila sa kanilang kalaliman. Ngunit hindi iyon ang pinakamasamang bahagi. Ito ang isang punto ng pagbabago. Nang sumali sila sa laban na ito, nangyari ang pinsala, at sumiklab ang digmaan ng 7 bahay. Sa kung gaano kadelikado ang kalagayan ng Drifting Flowers Edifice, sigurado na ang kanilang katapusan. Ayaw nilang mangyari ito. Gayunpaman, ang nangungunang salarin sa Hell Valley, si Ethan, ay lumabas mula sa kulungan. Ngayon, ang 7 bahay ay nahahati sa pagkiling kay Ethan o sa pagnanais na patayin siya. Nagkimkim ng galit ang Drifting Flowers Edifice laban sa grupong gustong pumatay kay Ethan. Kaya naman, hindi sila maaaring sumama sa kanila. Sa kabilang banda, ang panig ni Ethan ang pinakamahina, at nakatakdang mabaigo. Sina Iris Overseer at Peony Overseer ay nasa matinding paghihirap, halos maiyak na. Maraming beses ka nang sinampal noon, pero bakit ka lumilitaw ngayon, sa harap ng napakaraming tao? Aba, sa harap ng mga kaaway mo. Bakit mo kami pinapahirapan? Hindi ka kailanman nasaktan ng Drifting Flowers Edifice, kaya bakit mo kami hinahanap-hanap na saktan? Nahulaan ni Trent ang kanilang iniisip at sumenyas na parang walang pakialam, huwag kayong mag-alala ngayon. Hindi na kailangang sumali sa miserableng labanang ito. Plano rin naming umupo na lang. Hindi mo ba siya tutulungan? Naguguluhan at natuwa si Peony Overseer. Naguguluhan dahil lagi niyang sinasabi na magkasama silang dumaan ni Ethan sa hirap at ginhawa, pero ayaw niya siyang tulungan ngayon kung kailan naman kailangan. Natutuwa siya dahil pwede naman silang magpanggap na inosente. Dahil walang tutulong sa kanya, hindi na kailangang pakialaman ng Drifting Flowers Edifice ang problema ng ibang tao. Gayunpaman, nang makita silang walang pakialam, nagalit si Darcy, Humph, at tinatawag ninyo ang inyong sarili na magkakapatid habang natatakot kayong tumulong kung kinakailangan. Kung hindi ninyo siya tutulungan, ako ang gagawa. Nagsimula nang tumakbo si Darcy nang hilahin siya pabalik ni Peony Overseer. Huwag kang manggulo, binibini. May masamang reputasyon ang Ethan na yan. Sino ang nakakaalam kung ano ang plano niya habang nagtatago sa Drifting Flower City?
Bakit mo pa rin siya tinatrato na parang asawa mo? At bakit mas nahuhumaling ka pa kaysa dati? Nagmura ang Drifting Flower City. Nahiya si Darcy, guro, sa wakas ay nakahanap na ako ng mabuting tao at hindi ko kayang umupo at panoorin siyang mamatay. Napakabait ni Miss Darcy, karapat-dapat kitang tawaging hipag. Humajejek si Trent, huwag kang mag-alala, maganda kang maliit na ulo. Bahagi ito ng plano ng batang yan. Binalaan pa niya tayo na huwag makialam at maniwala sa kanya para matapos ito hanggang sa huli. Ano? Totoo ba ito? O sinasabi mo lang ito para ibaling ang sisi at itago ang sama ng loob ko? Pinaghihinalaan siya ni Darcy. Tumawa ang iba habang umiiling at maging si Peony Overseer ay nakaramdam ng sama ng loob. Hanggal na babae, sino sa tingin mo sila? Kung sasabihin ng mga tao sa 7 bahay na hindi nila siya ililigtas, iyon ang gagawin nila. Bakit sila magsisinungaling sa isang babae? Nang makitang hindi pa rin nawawala ang kanyang hinala, humajejek si Danica, Lady Darcy, ayaw ng batang yun na makialam tayo, natatakot siyang baka tayo ang targetin ng Regent Estate at maapektuhan ang pag-angat ng kanyang angkan. Naaalala ko tuloy. Bahagi ito ng kanyang makasariling layunin. Bakit naman magpapakita ng kabaitan ng isang walang awa at tusong mabangis na tulad niya kung hindi? Bakit naman niya ipapabigat ang buhay ng iba kung hindi? Binabalik nito sa akin ang kaguluhang nangyari sa Rockland City sa pagitan namin at ng Hell Valley. Sinamantalan niya ang kaguluhan at pinatay ang 2 sa kanilang mga nakatatanda habang kami ang pinapabagsak. Bawal kang magsalita ng masama tungkol sa asawa ko. Hindi mo ba nakikita na dahil lang iyon sa katalinuhan niya? Pinutol siya ni Darcy sa iritadong tono. Umiling si Danica at nanatiling tahimik. Ano ba ang maganda sa kanya? Bakit ba siya nahuhumaling sa pagiging matandang babae na ito? Hindi pinansin ng kanyang pamangkin na si Iris Overseer, tumingin kay Ethan pagkatapos kay Jackson, Tio Gio, sabi mo gusto niyang buhatin ito ng mag-isa. Pero paano makakatakas ang isang bone-tempering cultivator sa 4 na bahay na nag-aagawan sa kanya at tatakas? Mikikialam ka ba kung sigurado na ang kanyang kamatayan? Matagal na tumigil si Jackson, pagkatapos ay tumango ng may matibay na paniniwala, oo, siya ang kapatid na pinagkakatiwalaan ko ng walang pag-aalinlangan. Ako rin. May utang na loob ako sa kanya. Ngumisi si Trent, pagkatapos ay tumawa ng marahan sa matangkad na figure sa arena, gayunpaman, malamang ay masyado tayong nag-iisip. Siya ang may hawak nito. Ano? Makakatakas ba talaga siya sa paningin ng 4 na eksperto? Nabigla si Peony Overseer, kung ganoon, gagawin siyang kakaiba, gaya ng sinasabi ng mga chismis. Ang 4 na ito ay mga kilalang tao sa Profound Heaven stage. Hahaha, walang duda, kakaiba siya. Tumawa si Trent, hindi ko rin alam kung makakatakas siya, pero alam ko sa laban niya kay Ricky. Hindi siya tanga. Hanggat nakatutok ang isip niya sa isang bagay, magagawa niya ito hanggang sa huli. Tumanggaw silang lahat at bumalik upang panoorin ang mga pangyayari. Pagbagsak. Kasabay ng isang pagsabog, lumipad palabas si Quinley mula sa mga guho. May alikabok sa buong katawan niya, ngunit sa kabilang banda, wala ni isang galos sa kanya. Gayunpaman, alam na alam niya kung gaano sumasakit ang kanyang tiyan. Maingat na hinipo ni Quinley ang kanyang tiyan, mataimtim na pinagmasdan ang may pakpak na si Ethan. Minaliit niya ito dahil sa pagkakaroon ng bone-tempering cultivation, ngunit sa katunayan, hindi lamang ang bilis ni Ethan ang nakakalampas sa mga yugto, kundi pati na rin ang lakas ng kanyang katawan. Bilang isang kapwa body cultivator, alam ni Quinley kung gaano kahirap si Ethan. Gayunpaman, ang higit pa rito ay ang pagkagulat ng makahanap ng isang taong may mas mabangis na paraan ng body cultivation kaysa sa Imperial Tyrant body art ng Regent Estate. Ibinaba niya ang kanyang binti at ang mukha ni Ethan ay nanatiling pareho, kalmado at walang emosyon. Binuksan niya ang kahon na kahoy sa kanyang mga kamay at huminga ng malalim. Sa wakas ay kanya na ang ugat. Nakangiting abot tainga, itinago ni Ethan ang kahon at hindi pinansin ang gulat na tingin ng lahat habang ibinaling ang atensyon sa 100 Pill meeting. Second young master, hindi ba't may sinabi ka tungkol sa pagiging hindi karapat-dapat sa body root? Hahaha, gaya ng alam mo, bilang pilking ng 100 Pill meeting na ito, may karapatan ako rito.
Ikaw na maliit na tao, hindi ka mabubuhay ng sapat para masiyahan dito. Sumabog ang mga mata ni Quinley sa hanggaring pumatay. Nagkibit balikat si Ethan at tumawa, kung talagang kinuha mo na yan, wala na akong kinatakutan na may kumuha nito sa akin. Whoosh! Kasabay ng isang biglaang tunog, ang ikalimang elder ng Hell Valley ay sumulpot wala pang 10 metro ang layo sa kanya. Sumimangot siya, Punk, ikaw yung Ethan na pumatay sa ikapitong elder. Huwag mo nang isipin na itanggi yan. Marami mula sa Hell Valley ang nakakita ng mga pakpak ng kidlat na iyon noong ginawa mo ang krimen. Kailan ko ba sinabi ang kabaligtaran? Hihihi? Kung gayon, sino pa ba dyan ang may sapat na lakas ng loob para lantaran na nakawin ang inaasam ng isa sa 7 bahay? Unti-unting nagbago ang mukha ni Ethan sa kanyang orihinal na anyo. Kahit alam nilang darating ito, nababalot pa rin ng takot ang mga tao. Ang mukha ni Ethan ay pareho pa rin ng nasa kill order ng Hell Valley. Nagkagulo ang mga tao habang tumatakbo ang bawat isa kung saan patungo. Ang laban sa pagitan ng pumatay sa mastermind ng Hell Valley A. Sentimo, si Ricky A. Sentimo, si Ethan at ng kanilang ikalimang elder ay hindi isang bagay na kayang salihan ng mga una, pangalawa, at pangatlong antas na angkan na ito. Kung sakaling sakuna ay mamatay sila dahil sa isang gala, wala na silang oras para magdalamhati. Sa kabila ng mga takot na iyon, hindi nila maiwasang maawa sa kahangahangang pil na pampabagsak ng langit, si Grandmaster Song na naging demonyong si Ethan. Sa ilalim ng pagkubkob ng 7 bahay, ang tanging wakas ay ang ulo na nasa sibat. Kahit pa siya ang demonyong si Ethan, o ang kakaibang si Ethan, paano makakatakas ang alinman sa kanila mula sa pagkakakulong ng 7 bahay? 156. Ang mga iniisip ni Clara ay kapareho ng iniisip ng iba. Tiningnan niya ang nagbabago ngunit hindi mapagkakamalang mayabang na mukha ng may pag-aalinlangan. Nagsinungaling si Ethan sa kanya mula pa sa simula, ngunit kahit kailan ay hindi siya gumawa ng anumang bagay na magpapadismaya sa kanya. Lumalabas na sa pamamagitan ng kanyang intervention, lahat ng krisis ay naletag sa kanyang harapan, nalutas, naghihintay na malutas niya ang mga ito ng madali. Naniwala siyang may utang na loob siya at ang Drifting Flowers edifice sa kanya. Ngayon, wala na siyang dahilan para mag-atubiling tulungan itong maiwasan ang panganib na kanyang kinahaharap. Gayunpaman, naaangkop lamang iyon kung siya ay iba maliban kay Ethan. Tutal, siya ang pumatay sa ikapitong elder ng Hell Valley. Kung pipiliin niyang ipagtanggol siya, malapit nang kumatok ang Hell Valley na may digmaan sa kanyang pintuan. Hindi rin palalampasan ng Regent Estate at Pilking Hall ang gininto ang pagkakataon. Sa gayon ay minamarkahan ang katapusan ng Drifting Flowers edifice. Malalim ang kanyang iniisip bago nakapagdesisyon. Nagngalit ang mga ngipin ni Clara at nagningning ang kanyang mga mata sa paniniwala habang humahakbang siya ng payak. Walang anuman ang kamatayan, dahil ngayon ang araw ng paghuhukom ng Drifting Flowers edifice. Kung hindi dahil sa tulong ng lalaking ito, sana'y nasakop na ni Vicious Pilking ang buong Drifting Flowers edifice sa loob lamang ng 2 araw. Sa halip na maghirap sa bingit ng kamatayan, ang pagtatapos kasama ang lalaking hinangaan niya ng buong husay ay tila hindi naman masamang tahakin. Naging matatag ang kilos ni Clara at tumango kay Danya, Tia Lyson. Malinaw sa niyang intensyon, bumantong hininga si Danya habang siya ay naging matatag din. Pero nang sandaling iyon, isang pula at isang asul na lasong seda ang mahigpit na humawak sa kanila bago binuhat papunta sa terasa. Alam kong mga hanggal kayong dalawa, pero buti na lang at napigilan ko kayo. Binitawan ni na Peony Overseer at Iris Overseer ang mga laso at bumantong hininga. Mabilis na ipinaliwanag ni Trent ang intensyon ni Ethan. Nabahala ang dalawa, hindi maintindihan kung paano kayang harapin ng isang bone-tempering cultivator ang 4 na eksperto sa Profound Heaven. Imposible ito kahit para sa isang kakaibang tulad niya. Nagkibit balikat si Trent at bumantong hininga, natupad ko na ang aking hangarin at sinabi ko na sa iyo ang kanyang mga kahilingan. Kung gusto mo pa ring maging pabaya, ang gagawin mo lang ay sirain ang kanyang plano. Ang kanyang galit ay nasa iyo. Tingnan natin kung maglakas loob siyang magalit sa akin. Sigaw ni Clara. Ngunit di nagtagal, napagtanto niya na hindi ito ang tamang oras para sa basta-basta na pagtatalo.
Habang nakangiti ng nakakaloko, paikot-ikot na nagsalita si Trent, Edifice Lord Chu, wala kang ideya kung gaano kalaki ang magiging ganti ng batang yun. Pagdating ng panahon na malaman mo, maiiyak ka na naman. Hihihi. Pinagmasdan ni Clara ang arena na parang naguguluhan. Kasabay nito, lumingon sina Quinley at Ethan patungo sa terasa na parang nagsasabay. Nag-aalala si Quinley na baka ipagtanggol ni Clara si Ethan. Ayaw niyang makipaglaban dito at ngayon ay maaari na niyang wakasan ang pag-aalalang ito. Samantala, mas lalong nag-aalala si Ethan. Kung tatayo si Clara, ang kanyang plano ay masisira ng walang kabuluhan. Dalawang magkaribal ang handang huminto sandali para lang sa isang babae. Bro, oras na para pagbayaran mo ang paghihirap ng ikapitong kong kapatid gamit ang buhay mo. Biglang sumugod ang ikalimang elder ng Hell Valley kay Ethan. Sumabog ang kanyang katawan sa lakas at nagliyab at naging pulang apoy habang iwinawagayway niya si Ethan. Punong-puno ng galit ang kamao at mabilis na inihagis, ngunit nagdulot ito ng matinding unos. Hindi man lang makahinga si Ethan sa lakas nito, na para bang dinudurog siya ng bundok. Ikalimang patong ng Profound Heaven Stage, at isang body cultivator din. Lumiliit ang kanyang mga mata, kahit may kutob siya sa kapangyarihan ng lalaki, lumampas pa ito sa kanyang inaasahan. Kahit isa siyang eksperto sa Profound Heaven, ibang-iba ang kanyang antas kay Ricky. Pinag-isipang mabuti ni Ethan ang sitwasyon at napagpasyahan niyang malayo siya sa kapantay ng lalaking ito sa lakas ng katawan. Pero lahat tayo ay may kakulangan. Maaaring bakal ang laman mo, pero may dalawang talong ako sa likod ko. Taglay ang kabangisan sa kanyang mga mata, nanindigan si Ethan. Ang mga pakpak ng kidlat ay naging parang karit at inatake ang ikalimang elder. Hiniwa ng isa ang nagliliyab na kamao, at ng isa naman ang mukha. Handa si Ethan na tanggapin ang mabigat na sugat na ito kahit na ito ay magresulta sa pagkamatay ng kanyang kalaban. Nang makita ang paparating na karit, napadyak ang ikalimang elder. Kasabay ng isang pagsabog, huminto siya sa kanyang paglalakad at lumipad paatros. Sumablay ang mga pakpak at sa isang boom, 5 metrong butas ang naiwan 3 metro mula sa ikalimang elder. May mga manipis na itim na usok na umailan lang sa ibabaw ng butas. Nang maramdaman ang nagyayelong pawis na tumutulo sa kanyang ulo, naging seryoso ang ekspresyon ng ikalima na elder. Hindi na siya sumugod ng padalos-dalos. Alam na niya ngayon kung paano namatay si Ricky. Napakabangis ng batang ito. Hindi lang sa mga kaaway niya, kundi pati na rin sa sarili niya. Maaaring mukhang kapaki-pakinabang ang pagpapalit ng sugat para sa pagpatay, ngunit ibinubukas niya ang sarili sa iba, isang baboy na handang katayin. Ang paggawa ng ganoong kalupit na desisyon sa isang iglap ay nagpapakita kung gaano siya katuso at kawalang awa. Nagsisimula ng mag-alala ang ikalimang elder tungkol sa nalalapit na labanan. Paano kung sumuko ang batang iyon at piliing talunin silang dalawa? Ang ganoong wakas ay magiging walang kabuluhan. Gulat na nanood ang mga nag-aalalang tao sa terasa. Ito ba ang nababalitang demonyong si Ethan? Isa nga siyang halimaw. Gayunpaman, natuklasan ng mga kababaihan mula sa Drifting Flowers Edifice na isa siyang napaka-dominant na anyo. Sa ganitong kalagayan, kung saan si Ethan ang pinakamahina sa usapin ng cultivation at bilang, naipakita niya ang aura ng pinakamalakas, isang taong may pagmamalaking humahamak sa iba. Habang ang koponan ni Quinley, ang may mas mataas na cultivation at bilang, ay malungkot at nababagabag. Ang kanilang tindig ang tila pinakamahina sa dalawang panig. Ang nakaraang palitan ng salita sa pagitan ng ikalimang elder at ni Ethan ay ang perpektong halimbawa. Handa si Ethan na itaya ang kanyang buhay habang ang ikalimang elder ay hindi pa rin kayang itaya ang kanyang buhay sa isang suntok lamang. Natapos ito habang naglalaro, kung saan natakot ang ikalimang elder at nanalo si Ethan. Ako ang unang umatake pero natakot ako sa mga karit niya. Nakakahiya. Ganito dapat ang isang lalaki, matapang. Sa wakas ay nakahanap na ako ng tunay na lalaki. Ang galing niya na asawa ko rin siya. Napaibig si Darcy, tanging siya lang ang nasa mga mata nito na laging nahuhumaling. Umiling si Clara ngunit nararamdaman din niya ang lumalaking damdamin. Oo, ganito dapat ang aking asawa, isang bayaning walang talo. Sa arena, alam ng ikalimang elder ang kahihiyan.
Galit na galit siya, pero nanatili siyang nakatayo. Ngumisi si Ethan at inilagay ang body root sa kanyang thunder ring, hindi ka naaaliwin ng iyong tunay na kaibigan, Palm. Sinabayan ni Ethan ng isang yabag at lumipad. Inilipad siya ng kanyang mga pakpak ng mataas sa kalangitan. Saan ka sa tingin pupunta? Sumanghal, ang ikalimang elder ay humakbang din paarap, hinabol siya. Sa loob lamang ng ilang segundo, naabutan niya si Ethan. Gayunpaman, inaasahan ito ni Ethan at ang mga pakpak ng kidlat ay naging mga letigo habang hinahampas siya, umalis ka. Nako, batang unggoy ka, akala mo ba ikaw lang ang may kayamanan ng demonyo? Dumating ang matanda na handa na. Biglang may hawak na napakalaking martilyo na pula ang kanyang kamay. Ginamit niya ang dalawa niyang kamay para ihampas ito kay Ethan, kung matapang ka, tingnan natin kung isugol mo ulit ang buhay mo. Isang demonyong kayamanan ng ikalimang baitang. Nagngalit si Ethan at ginawang panangga ang kanyang mga pakpak. Dahil ang kalaban ay mayroong kayamanang demonyo ng ikalimang baitang, imposible nang ipagpalit ang isang sugat para sa isang buhay. Maaaring ang buhay niya ang unang mapahamak. Bam! Bam! Parang bulalakaw na bumagsak sa lupa si Ethan, at namuo ng alikabok. Nang lumiwanag ito, nakita ang gumuhong entablado. Nabahala sina Clara at ang iba pa. Tumalon pa nga si Darcy para hanapin ang bangkay nito, ngunit nahuli siya ng PNE Overseer bago pa niya ito magawa. Malungkot ang hitsura ng grupo ni Jackson. Ang ikalimang elder ng Hell Valley ay isang body cultivator. Kung ang hampak na ito ay hindi direktang nakapatay kay Ethan, tiyak na mag-iiwan ito ng marka. Kung lalala ang sitwasyon, wala silang magagawa kundi ang saktan ang Regent Estate at sumali sa laban. Lumutang pababa ang matanda at dinurog ang lupa gamit ang kanyang martilyo, na siyang nagpayanig sa lupa ng 3 beses. Pinagmasdan ni Quinley ang mga guho, pagkatapos ay ang mapagmataas na ikalimang elder at humajejek, hahaha, ang ikalimang elder ay tunay ngang eksperto sa body cultivator ng Hell Valley. Ang iyong sining ay kasing lakas ng Imperial Tyrant body art ng Regent Estate. Napakabait mo, pangalawang batang Panginoon, hahaha. Nagpanggap na mahinhin ang ikalima na nakatatanda. Noon pa man ay may tiwala na siya sa kanyang paraan ng body cultivation. Ang mga papuri ni Quinley ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa pagmamalaki. Muling humarap si Quinley sa mga guho habang tumatawa, sa lakas ng ikalimang elder, malamang malapit nang mamatay ang batang iyon kung hindi pa patay. Maaari ba akong humingi ng pabor sa ikalimang elder? Kung buhay pa siya, hayaan mo akong maghayganti para sa ikapitong elder ng inyong lambak. Kumislap ang mga mata ni Quinley na may lantad na hangarin na pumatay. Alam ng matanda na matagal na niya itong hinahangad at hindi naman niya isinaalang-alang na makuha ang pabor nito sa maliit na bagay lang. Tumawa siya, hindi karapat-dapat ang iba, pero kung ito ang kahilingan ng pangalawang batang Panginoon, huwag kayong mag-atubiling gawin ito. Pero gusto ko sanang bumalik sa Hell Valley dala ang ulo niya. Hindi ko malilimutan ang kabaitan ng ikalimang elder. Pagkatapos ay naglakad si Quinley patungo sa mga guho na may balak na pumatay. Mula pa noong unang panahon, ang isang bundok ay hindi sapat para sa 2 tigre. Ito ang iyong kapalaran, napipigain ko ang buhay mo para gamaan ang loob ko. Nakatitig ang grupo ni Clara sa pagkabalisa at pag-aalala na baka mapatay niya si Ethan. Tio Gio, aatake ba tayo? Naiinip na tanong ni Clara. Ngunit ang nag-iisang mata ni Jackson ay nakatitig sa mga guho, habang nagmumuni-muni pa rin. Lalo lamang itong nagpadagdag ng pressure kay Clara. 157. Humph, kung ayaw mong pumunta, ako na. Naabot na naman ni Clara ang kanyang limitasyon, ikinukumpas niya ang kanyang manggas habang sumusugod upang iligtas ito. Walang magawang sumunod si Jackson at ang kanyang grupo sa kanya. Ngunit isang pagsabog ang pumihil sa kanila bago pa man sila makakilos. Nasa gilid na ng gumuhong entablado si Quinley nang tumilapo ito sa ere. Isang itim na figure ang sumili at isang paa ang tumama sa pisngi ni Quinley. Lumipad si Quinley ng 12-dosenang metro at ngayon ay nakakakita na ng mga bituin. Ang itim na figure ay malayo pa sa matapos, kumikislap sa likuran ni Quinley at tinaga gamit ang 2 dumadagendong na palakol para sa kanyang ulo.
Masyadong abala si Queen Lee para malaman man lang ang nangyayari bago niya naharap ang kamatayan. Mag-ingat ka, pangalawang batang Panginoon. Iwinagayway ng ikalimang elder ng Hell Valley ang kanyang dalawang kamao para tulungan siya, ngunit umatras na ang pigire. Nang huminto ang itim na pigire, walang pag-aalinlangang si Ethan iyon. Umaagos ang dugo mula sa bibig ni Ethan at may galit na ekspresyon, na nalampasan lamang ng kagustuhang pumatay sa kanyang mga mata. Nako, napakalapit lang at baka pinatay ko na ang lalaking yon. Dumura ng dugo si Ethan at tumahol kay Queen Lee. Nabigla si Queen Lee at pinagpawisan ng malamig ang kanyang katawan. Napakadaya naman ang sumpa na to. Nagkunwari siyang mamamatay gamit ang rubble para makalapit ako at mapatay ako. Kung hindi dahil sa ikalima na pagsajep, malamang ay wala na akong buhay. Lalong natarante si Queen Lee, ngunit mas lalong nalungkot kaysa dati. Napuno ng tuwa ang panig ni Clara. Mukhang maayos pa rin ang kalagayan ni Ethan, halos wala ng sapat na lakas para matawag na sugatan. Nako naman. Palagi kong itinuturing na biro lang ang chismis na isa siyang kakaiba. Pero 2 taon mula noong huli kaming nagkita, ang katigasan ng ulo ng batang ito ay umabot sa isang mas mataas na antas. Sa sobrang lakas ng katawan ng ikalimang elder ng Hell Valley, kahit ang ikatlong elder ng Veiled Dragon Pavilion ay gugustuhing umiwas sa pakikipaglaban sa kanya. Maraming beses na silang nag-away sa mga nakaraang taon pero palaging nauuwi sa tabla. Paano nangyari na ang batang ito ay perpekto matapos matamaan ng martilyo? Isa siyang kasuklam-suklam na tao. Biglang sinabi ni Jackson kay Trent, "Bata, hindi mo ba siya nakita noong huli? Kailan lang siya naging ganoon kakakatwa?" Nagkibit-balikat si Trent at nakaramdam ng pagkalungkot, sino ang mag-aakala na mangyayari ang lahat sa isang iglap? Mula sa ika-6 na patong ng Chi condensation, kung saan kaya niyang talunin kahit ang mga eksperto sa bone tempering, bigla siyang nagbago at naging bone tempering freak na pumatay kay Ricky. Magdamag. Nipatikip silang lahat ng labi. Anong nakakagulat na kasanayan ang ginamit ng batang iyon para maging ganito katindi? Ngunit naalala nila kung paano siya nagbago sa isang iglap noong ang angka ng Larsen ay nasa krisis din noong panahong iyon. At ngayon ay ginawa niya itong muli, sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng isang matibay na katawan. Kapatid, gaano karami ang itinatago mo para sa iyong mahal na kuya? Bamantong hininga si Jackson habang ang iba ay namamangha at pinagmamasdan si Ethan. Isa talagang halimaw ang batang ito. Hindi lang ang kakayahan niya sa alchemy ang napakahusay, kundi bihasa rin siya sa iba pang aspeto. Dahil hindi alam ni Ethan na tinatawag siyang halimaw ng kanyang mahal na kapatid na si Jackson, dumura siya ng isa pang subo ng dugo habang pinapanood ang naguguluhang si Queen Lee at ang ikalima na nakatatanda. Sus Mariosep, matandang utot. Muntik nang mabali ang tadyang ko ng martilyo mo. Pero kahit papaano ay nayanig mo ng kaunti ang mga organo ko at nasugatan mo ako ng bahagya. Hell Valley, di ba? Sige, ikalima ng Hell Valley, tatandaan ko ang utang na ito. Nanginig ang mukha ni Ethan at sinabi ang mga salitang iyon ng may matinding puot. Pero bakit parang pangungutya pa ang dating nito? Hindi kayang patayin ng isang malaking hampas ng martilyo ng isang 5th player na Profound Heaven Bone Cultivator ang isang Bone Tempering Cultivator, kung kailan kayang gawing durog nito ang kahit sinong normal na eksperto sa Profound Heaven. Kahit ang ikatlong elder ng Veiled Dragon Pavilion ay hindi nang ahas na gamitin ang kanyang martilyo. Ang pinakamaliit ay isang malubhang sugat at ang pinakamalala, ang kamatayan. Pero ang lalaking ito ay hindi man lang nabali ang tadyang, ni nagtamo man lang ng kahit kaunting sugat. Sino ba talaga ang batang to? Mataas ang tingin ng matanda kay Ethan simula pa lang. Kahit papaano ay kapantay ito ni Ricky simula nang mapatay niya ito. Pero ngayon niya napagtanto kung gaano siya kalaki ang pagkakamali. Napakalaking halimaw talaga ng punk na ito. Halos hindi mabali ang katawan niya. Salamat sa tadhana at wala siya sa Profound Heaven stage at hindi niya magagamit ng husto ang kanyang katawan. Ang ikalimang elder ay naging seryoso. Lihim na natawa si Ethan nang malaman niya ang nasa isip niya. Ito na ang pinakamagandang oras para tumakas. At ginawa niya iyon, nang walang anumang walang kwentang salita, tumakas na lang siya.
Nagulat at nagmura ang iklimang elder sa libingan habang sumusugod siya para harangan siya. Sa tingin mo ba tanga ako para hayaan kang umalis pagkatapos mo akong sampain? Wala ka ng pagkakataon. Hindi mo na mabubuhay para gawing miserable ang buhay ko. Isa nga siyang eksperto sa Profound Heaven, agad siyang nakahabol at muling iwinaksi ang martilyo kay Ethan. Pero handa na si Ethan sa pagkakataong ito. Nakangiting inilihis ng kanyang mga pakpak ng kidlat ang martilyo at sumugod patungo sa ikalimang elder. Tuwang-tuwa ang matanda. Maaaring naiwasan ni Ethan ang suntok, ngunit sa paglapit niya ay wala nang mas hihigit pa. Binitawan ng matanda ang martilyo at itinama ang kanyang kamao sa mukha ni Kindstone. Ang suntok ay may sapat na lakas para kahit papaano ay makabali ng ilang buto sa pagkakataong ito. Pero nanatiling kalmado si Ethan, at natawa pa nga. Dahan-dahan siyang humakbang, nakakagulat na hakbang ng Phantom. Nawala si Ethan at sumulpot sa likuran ng ikalimang elder. Walang ideya ang matanda sa nangyari habang ginagamit ni Ethan ang pagkakataong ito para tumakas. Bata, hindi ka makakatakas ng ganoon kadali. Biglang lumitaw si Quinley at hinaranggan ang kanyang pagtakas. Kumunat ang noo ni Ethan at nakaramdam ng inis, gusto ko siyang pabagsakin pero hindi ito ang tamang oras. Pareho silang body cultivator pero may iisang stage gap. Ang pagtatalo ay makakasama kay Ethan. Bukod dito, babagal din nito ang kanyang bilis kung gagamitin niya ang lightning wings upang ipagtanggol ang kanyang kalaban. Pagkatapos, ang ikalimang elder ay susugod sa gitna ng puwang at magpapulala sa sitwasyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, muling ginamit ni Ethan ang mystifying Phantom Step upang makatakas kay Quinley. Nakatayo si Quinley na walang ekspresyon sa ere. Anong meron sa kakaibang sining na ito? Wala siyang nakitang kahit anong halos katulad nito. Gayunpaman, ikinadismaya ng mga nasa terasa nang biglang sumulpot ang isang asul na figure na pumihil sa pagtakas ni Ethan. Kasabay ng isang malakas na putok, napaatras siya bago pa niya maisip kung paano nangyari. Bumagsak siya sa lupa ng napakalakas, kaya't nabuo ang isang alon ng alikabok. Tumayo ng may kalat ang magulong si Ethan. Naramdaman niya ang pananakit ng kanyang mukha habang malamig ang tingin nito. Tumabi sa kanya ang matanda at si Quinley, gayon din ang asul na figure. Ngumisi si Ethan sa kanya, mabilis ang sipa, pero hindi malakas. Isa pala itong matanda mula sa Merrywoods. Ang nakalaban ni Ethan ay walang iba kundi si Zithar. Nang mabilis niyang tiningnan si Vicious Pilking, nakita niyang pagod na ito para sumali sa laban. Matatag sina Quinley at ang ikalimang elder ngunit walang paraan para kontrahin ang nakakatakot na galaw ni Ethan. Kaya ang bilis ni Merrywoods ang tanging paraan para mapababa ang peg ng batang ito. Naisip ni Zithar, pabor ang kapalaran sa matatapang. Sinigurado niyang sisirain ang halimaw na ito para makuha ang pinakamalaking papuri. Lingid sa kanyang kaalaman, ang sipa na iyon ay diretsyong tumama sa kanya papasok sa mga pintuan ng impyerno. Elder Lin, magaling. Tatandaan ko ito mamaya. Naina si Quinley sa pabago bagong galaw ni Ethan ngunit ngayon ay si Zithar na lamang ang makakapidyaw sa kanya rito kaya pinuri siya ni Quinley. Nang maintindihan ng ikalima na elder ang plano ng pangalawang bata amo, sinundan niya ito, nakakasakit ng ulo ang batang tusong ito, may kakaibang movement art sa ibabaw ng kanyang matipunong katawan. Kung hindi dahil kay Elder Lin, nakatakas na sana siya. Ipinagmamalaki ni Zithar ang kanyang maluwalhating tagumpay, ngunit umiling siya at sinubukang kumilos ng may kahinhinan. Nangangati na si Peony Overseer na pumunta roon at mag-agawa ng laro. Ikaw na kupal na utot. Ayos lang kung ayaw mong tumulong sa Drifting Flowers Edifice, pero tinulungan mo pa ang kupal na yun mula sa Regent Estate laban sa manugang ng Drifting Flowers Edifice. Ang tanga ko para sayangin ang nararamdaman ko sa'yo. Ngumisi si Ethan nang may pag-aalinlangan at palihim siyang isinumpa dahil sa pagiging hanggal. Kahit sa ganitong sitwasyon, hindi niya ito pinapansin. Naunawaan na niya ang paraan ng paglilinang ni Merrywoods, isang walang kwentang panlilinlang, magarbo ngunit walang saysay. Kung ang kanyang disipulo ay sumire sa kanyang sarili gamit ito, ano ang masasabi niya sa kanyang Panginoon? Paano siya magiging karapat-dapat na kaaway kung siya naman ang pinakamahina, kahit na pinakamabilis? Ngumisi si Ethan.
Si Quinley at ang ikalimang elder lang ang isinaalang-alang niya habang iniisip si Elder Lin. Ang gayong malinaw na pagwawalang bahala ay ikinainis ni Elder Lin at sumasakit sa kanyang mapagmataas na puso. Pangalawang batang Panginoon, ikalimang elder, hayaan ninyong ako ang humawak sa arroganting punk na ito. Walang nakitang mali si Zithar at sumigaw. Tiningnan siya ni Ethan nang may pagtataka. Talagang matapang ang oportunistang ito. Alam mong pinatay ko si Ricky, na kasing hino mo, pero nang ahas ka pang hamanin ako. Parehong tumingin sa kanya sina Quinley at ang ikalimang elder. Ayos lang ba ang matandang ito? Kahit ako, kailangan kong bantayan ang bawat kilos ko kapag kaharap ko ang demonyong ito, tapos ikaw pa ang nagtatanong kung gagawin ko ito ng mag-isa. Sino ba talaga ang tunay na mayabang dito? Isa o dalawang papuri na ang pumasok sa isip mo. 158. Inilabas ang kanyang dibdib, pakiramdam ni Zithar ay punong-puno siya ng atensyon. Ang hindi niya nakita ay ang paghihinala sa mga mata ng mga ito. Ikalima na nakatatanda, kung nais ni nakatatanda Lin na labanan siya, utang natin sa kanya ang pabor na ito at babayaran natin ito sa hinaharap. Nakapikit, hindi na nag-alinlangan si Quinley at sumang-ayon kay Zithar. Ikinuyom ni Zithar ang kanyang mga kamay kay Quinley sa tuwa, hindi ako maglalakas loob. Dapat ko pa ring gawin ito. Sapat na ang pagbibigay sa akin ng pangalawang batang Panginoon ng karangalang ito. Ipinakita ng mga salita ni Quinley kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang sarili. Labis ang tuwa ni Zithar na mayroon ng malakas na taga-suporta si Mary Woods. Pero pangalawang batang Panginoon. Pandidiri na wika ng ikalima na elder. Bagamat may mapangunawang ngiti ang kanyang mukha nang humarap kay Quinley. Para bang may pakialam ang pangalawang batang Panginoon sa payo na ito na nagngangalang Zithar. Ginamit lamang siyang pain para makita kung ano pa ang mga panlilinlang na ginagawa ni Ethan. Kahit papaano, makakagawa sila ng ilang maagang plano kung paano haharapin ang mga ito. Habang tumatawa sa loob, ikinuyom ng ikalima na elder ang kanyang mga kamay kay Zithar. Elder Lin, salamat sa iyong abala. Napakabait mo, ikalima na nakatatanda. May kumikinang ngiti sa mukha ni Zithar. Parang pinuri ang ilalim ng Bar Isles bilang numero 1 henyo. Samantalang si Ethan ay halos hindi mapigilan ang pangungutya. Wala nang mas masamang hanggal pa sa isang walang kwentang daga sa laboratorio. Pag-aaksaya lang ng oras ang pakikipaglaban sa isang gago na yan. Hindi nag-aksaya ng salita si Ethan at sinamantala ang kanilang kawalan ng atensyon sa pamamagitan ng pagtalon paatros. Ang kanyang mga pakpak ng kidlat ay inihanda bilang mga matalas na punyal upang makatakas sa pagkubkob na ito. Sa pagkakataong ito, hindi hangin ang inaasinta niya, kundi ang pader sa likuran niya. Dahil ang pader ang pinakamalapit sa kanya, ang kanyang aksyon ay mag-iiwan sa kanya na hindi makakariyak. Sa huli, ito ang magbibigay daan sa kanya upang makatakas sa Drifting Flowers Arena at makalipad sa himpapawid. Malapit na siyang maging malaya na parang ibon sa sarili niyang elemento. Habang binabawi rin ang bilis ng tatlo na makahabol sa kanila gamit ang Profound Heaven. Sumigaw si Quinley sa takot, Sus Mariosep. Gusto na niyang tumakbo. Isinumpa niya si Ethan sa loob-loob dahil sa tuso nitong ugali. Isang sandali lang at makakatakas na siya. Nang makarating sila ng ikalimang elder sa butas sa pader, nakinabang na si Joe Fan sa bukas na kalangitan sa labas. Hahaha, Quinley, Old Fifth, magkikita tayong muli kong ipagkakaloob ng tadhana. Bumilis ang takbo ni Ethan at tumawa ng mahina. Nagngalit ang mga ngipin ni na Quinley at ng ikalima na nakatatanda ngunit hindi na sila nagpatuloy. Alam nilang huli na ang lahat. Pero muling inalis ni Ethan ang pangalan ni Zithar. Malinaw na kawalang bahala iyon. Nagalit si Zithar, naisip ba ng lalaking ito na tumakas kasama ko mula sa Mary Woods dito? Kalokohan. Whoosh! Naglaho ang anyo ni Zithar. Kahit sina Quinley at ang ikalimang elder na pinakamalapit sa kanya ay hindi napansin ang kanyang mga galaw. Ang sumunod na alam ng lahat ay nasa likod na niya si Ethan at hinaharangan ang pag-atras nito. Ang bilis. Medyo nagulat si Ethan. Si Zithar ay nasa Profound Heaven stage ngunit ang kanyang bilis ay mas mataas kaysa rito. Hindi siya basta-basta elder ng Mary Woods. Pero,
Kailan pa naging bilis ang lahat? Para ka lang tigreng papel para sa akin. Nakangiting hindi bumagal si Ethan, dumiretso kay Elderlin. Nag-alab sa galit ang matanda dahil dito. Ikaw na batang walang hiya, magbabayad ka sa kawalang galang mo. Parang galit na leon, umungal si Zithar at sumugod din. Pero hindi ganoon ang nararamdaman ni Ethan, tinutokso pa nga siya habang hinahasa ang kanyang mga pakpak ng kidlat para sa malakas na impact, libing mo. May conclusion na ang sagupaan sa isipan ng lahat. Si Ethan ay isang halimaw ngunit isa lamang bone tempering cultivator. Kaya niyang harapin ng mag-isa ang kahangahangang 5th player ng Profound Heaven Body Cultivator, ang ika-5 elder ng Hell Valley. Hindi pa kasama rito ang pagpatay niya kay Ricky sa isang atake lang. Ikaw, Zithar, ay hindi isang body cultivator, mas mahina ka pa kaysa kay Ricky. Pero, nang ahas ka bang harapin ang isang kakatwang tao? Isa ka talagang hanggal. Sabay na tayo, ika-5 elder. Wika ni Queen Lee. Gulat na hindi naintindihan ng ika-5 elder, pangalawang batang Panginoon, hindi natin siya mailigtas kahit sumali pa tayo. Tanga, anong sakripisyo? Maaaring hindi siya magtatagal, pero bilang isang eksperto sa Profound Heaven, kaya niyang ipagpaliban ang batang iyon ng sapat na panahon para makahabol tayo. Tumakbo na si Queen Lee kasabay ng pagtawa ng ika-5 elder sa likuran niya. Matagal nang nahulaan ni Ethan ang kanilang plano at sumili ang isang kakaibang ngiti sa kanyang bibig. Whoosh! Nang malapit na silang maglaban, muling ginamit ni Ethan ang mystifying phantom step, ngunit sumulpot siya sa likuran ni Zithar. Ano? Natigilan sina Queen Lee at ang ika-5 na nakatatanda sa gulat. Narinig ang tawa ni Ethan mula sa likuran ni Zithar, hahaha, ang plano mo ay sayangin ko ang oras sa gago na ito, di ba? Masyado mong binilang ang mga manok mo. Nako, nalaman niya pala. Nakasimangot na sabi ni Queen Lee. Napagtanto na rin ngayon ang grupo ni Jackson. Hindi naroon si Zithar para atakihin si Ethan, kundi para pigilan siya ng sapat para mahabol ng dalawa pa. Malinaw na labag ito sa intensyon ni Zithar, na kalaunan ay ginamit ni Queen Lee. Tunay ngang eksperto sa manipulasyon ang Regent Estate. Ngunit natanto ito ni Ethan sa isang sulyap, at itinaas ang kanyang kakayahan. Sa labanang ito na 3 laban sa isa, hindi lamang sila lumaban gamit ang kanilang mga kamao kundi pati na rin ang kanilang mga isip. Kung matatalo ang alinmang panig, malapit ng matalo. Mas lalo pang hinangaan ni Jackson si Ethan ngayon. Kung siya ang nasa kalagayan ni Ethan, malamang ay inatake na niya si Zithar at nahulog sa patibong ni Queen Lee. Ngunit ngayon ay naayos na ang sitwasyon at malaya nang umalis si Ethan. Gayunpaman, bago pa man makahinga ng maluwag ang sinuman, sinuntok ni Zithar si Ethan habang sumisigaw, "Punk, ang lakas ng loob mong hamakin ako. Humph, hindi mo talaga alam kung kailan dapat sumuko. Dahil gusto mo ng kamatayan, susunod ako." Nang makita pa rin ni Ethan sina Queen Lee at ang ika-5 elder stalk mula sa gilid ng kanyang mga mata, napangiti siya. Kumislap ang kanyang handgerem pumatay at sinugod si Zithar. Napuno ng panghihinayang si Queen Lee. Sino ang mag-aakala na napakatigas ng ulo ni Zithar, at patuloy pa rin sa paghabol? Kung alam lang nila, hindi sana sila tumigil. Ngunit ngayon, huli na ang lahat para habulin siyang muli. Ang tanging magagawa na lang nila ay panoorin si Zithar na sayangin ang buhay niya ng walang kabuluhan. Tila hindi natatakot si Zithar sa demonyong kayamanan ng ika-6 na baitang na darating para sa kanyang buhay. Nagkaroon pa siya ng oras para mangutya, "Brat, hindi mo ba alam na walang silbi ang kapangyarihan kung hindi ka man lang makakitama?" Tila hindi naintindihan ni Ethan ang kanyang sinasabi. Ngunit biglang nawala si Zithar, kalahating metro ang layo sa kanya at mga pakpak ng kidlat ay tumama lamang sa hangin. Paano? Gulat na gulat si Ethan. Imposibleng makagalaw ng ganito kabilas ng walang build-up. Tanging ang kanyang mystifying phantom step lamang ang makakagawa nito, na nagpapahintulot sa kanya na kumurap ng malayuan. Gayunpaman, ang hindi niya napansin ay ang alon sa kalawakan. Ito ay isang pagsabog sa maiikling distansya. Ngunit ang pagsabog na ito ay napakabilis na kahit ang bilis ng isang eksperto sa Profound Heaven ay hindi nito kayang tapatan. Sa kanyang pagkabigla, muling lumitaw si Zithar na may mapangot siyang ngiti habang sinusuntok ang dibdib ni Ethan.
Dahil nasa kalagitnaan ng pag-atake si Lightning Wings, tanging braso lang ang nagamit ni Ethan para harangan. Humph! Kahit gaano pa kabila si Mary Woods, wala pa ring kwenta ang kapangyarihan mo. Sa mga suntok mong parang bata, kahit 100 ay hindi makakatulong. May magagawa pa ba ang suntok ng isang tao? Hihihi! Narinig mo na ba na ang patuloy na pagsisikap ay laging nananaig? Sumanghal at kinutya si Ethan ngunit nagngangalit ang kanyang puso nang dagdagan niya ng lakas ang kanyang suntok. Ngunit walang pakialam si Ethan dahil si Zithar ay sumusuntok na parang bata. Ang tanging nagawa niya ay idagdag ang kanyang yuan chi sa kanyang suntok upang galugarin ang mga organo ni Ethan. Laking gulat ni Ethan nang matuklasan niyang pinalipad siya ng tigreng papel. Tumanim siya sa isang bato at natabunan sa ilalim ng mga guho. Ikinagulat ito ng lahat ng nasa paligid, dahilan para muling suriin nila si Elder Lin. Ang pagpapalipad sa kakaibang Ethan ang nagbigay sa kanya ng titulong Peak Expert sa Profound Heaven Stage. Ang ilan ay hindi makapaniwala na taglay ng oportunistang si Zithar ang ganitong kapangyarihan. Maging si Quinley at ang ikalimang Elder ay labis na nagulat. Ugong. Tumalon si Ethan mula sa mga guho, hindi nasaktan, ngunit mukhang namamaga ang kanyang braso. Nang tumangala si Ethan kay Zithar, seryoso na ngayon ang mukha niya, mukhang minamaliit kita, Elder Lin. Humph! Maniwala ka naman. Tayo, ang Mary Woods, ay naging isa sa 7 bahay dahil sa ating lakas. Iwinaksi ni Zithar ang kanyang kamao habang ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagmamalaki. Ang lahat sa paligid ay tumingin kay Zithar nang may bagong tuklas na paggalang. Ang kanyang figure ay hindi kailanman naging ganito kahanga-hanga. Sa kabila ng lahat ng iyon, palihim na inilagay ni Zithar ang kanyang kamay sa likuran niya at pinahid ang sakit habang humihinga ng malamig. Kulay lila ang kamay niya. 150. Ano ba yan? Bakit ba ang tigas ng katawan niya? Paano siya naging tao? Muntik nang masira ang kamay ko dahil sa isang suntok lang. Nakatayo si Zithar na ang mga kamay ay nasa likod niya, ang ulo ay nasa 45 degrees pataas, parang isang tunay na eksperto. Madalas siyang minamaliit at ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong magpasikat. Ngunit ang hindi alam ng mga tao ay lumuluha na pala ang kanyang mga mata. Kung hindi niya papansinin ang kanyang anyo, mawawalan siya ng lahat ng kagandahang asal. Halos hindi niya mapigilan. Nanginginig ang kamay niya sa sakit. Hahaha, ang kapangyarihan ni Elder Lin ang nagbukas ng aking mga mata. Ako ay humanga. Tumawa si Quinley. Nagsimula ang labanan nang sila ang may kalamangan. Pagkatapos, kinailangan ni Ethan na gumawa ng kakaibang galaw na nagpawalang bisa sa kanilang kalamangan. May bilis si Zithar para kontrahin ito, ngunit sa kasamaang palad, isa siyang tigreng papel. Sa kabila ng panlabas na anyo, ipinakita ng matandang Lin na ito na kaya niyang labanan si Ethan. Dahil sa kanilang tatlong pagtutulungan, para na siyang patay na patay. Iminungkahi ni Quinley, Elder Lin, ipinakita mo na ang iyong lakas, ngunit mas makabubuting harapin natin ang batang ito sa lalong madaling panahon. Oo, Elder Lin. Matagal mo pa siyang mapabagsak kaya tutulungan ka namin ng pangalawang batang Panginoon. Nang maintindihan ang ibig sabihin ni Quinley, hinimok din ng ikalimang elder sa tapat na tono. Hindi siya nagkukunwari sa pagkakataong ito. Dati, si Zithar Lin ay isa lamang kalaban. Ngunit ngayon, isa na siyang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pagtalo kay Ethan. Hindi lamang sa bilis, kundi pati na rin sa kanyang kapangyarihan, nagawa niyang makuha ang pagsang-ayon ng dalawa. Napaluha siya, si Zithar, na hindi kailanman nakatanggap ng ganitong paggalang, ay ikinuyom ang kanyang mga kamay, huwag kang mag-alala, pangalawang batang Panginoon, ikalima na nakatatanda. Hindi ko siya hahayaang makatakas hanggat nandyan ako. Mayroon akong buong tiwala sa iyo. Pagkatapos ay bumaling si Quinley kay Ethan na may layuning pumatay. Lumubog si Ethan sa isang malalim at mabigat na pakiramdam. Kaya niya silang dalawa, pero kung ay dadagdag niya si Zithar na makakasama niya, mas mahihirapan siya sa buhay. May plano na siya para sa pagkakataong ito. Kung hindi, hindi sana siya naglakas loob na ipakita ang sarili. Pero ang planong iyon na ang huling paraan.
Delikado iyon kaya gusto niya itong iwasan anuman ang mangyari. Ang tanging natitirang landas para sa kanya ay ang pagdurog sa kanilang pagtutulungan. Kung saan magsisimula, kailangan pa bang itanong? Natatawang tumingin si Ethan kay Zithar nang may masamang tingin, Elder Lin, mali talaga ako sayo. Hindi kita itinuring na eksperto, kung tutusin ay hindi ka naman mas mababa kay Quinley at sa ikalimang Elder. Hahaha, huli mo nang napagtanto ang halata na. Tinawanan ni Zithar ang hinanakit, na ngayon ay puno ng kasiyahan. Totoo ngang nakababata si Ethan, ngunit kilalang kilala siya sa Imperyong Titans. Napatunayan niya ang kanyang sarili bilang isang taong may malaking kapangyarihan at ambisyon ng patayin niya si Ricky. Ang pagsangayon ni Ethan ay nagparamdam sa kanya na parang sisubog na siya sa prestihiyo. Tiningnan ni Ethan ang kanyang kayabangan at itinaas ang kanyang interes, pero hindi mo ako masisisi dyan, Elder Lin. Ang Merrywoods ay hindi kasing kahanga-hanga ng ibang mga bahay. Pati na rin ang reputasyon nito. Walang hiya. Ang pangalan ni Merrywoods ay palaging napakaganda. Nagsimulang umepekto ang mga salita ni Ethan, dahilan para maputol ang sasabihin ni Zithar. Lalo lamang lumawak ang mapanlinlang ng ngiti ni Ethan, mula ngayon, makikilala na ang Merrywoods sa buong imperyo. Pero hindi ba siguro narinig ang mga linyang iyon? Anong mga linya? Si Merrywoods, ang oportunista. Sa isang bagzo ng hangin, lumilipat ito sa pagitan ng dalawa. Ngayon ay yuyuko sila sa harap ng isang pulang damit, bukas, luluhod sila sa harap ng isang puno. Ngunit sa anong araw mas malakas ang hangin, na wala nang gugustuhing magkaroon ng pailay na binti. Siyempre, ang mga linyang ito ay isang maipagmamalaking gawa ni Ethan. Gayunpaman, binubuo nito ang lahat ng nasaksihan niya sa kanyang pamamalagi sa Drifting Flowers edifice, na nagbibigay diin sa kahangahangang buhay pag-ibig ni Zithar. Maging si Ethan ay naging narcissistic nang marinig niya ang kanyang sarili. Ang ganitong talento sa panitikan ay magiging dahilan para maging bestseller ako. Pero sa pandinig ni Zithar, nakakagulat iyon. Namula ang mukha niya at lumingon upang makita sina Quinley at ang ikalima na nakatatanda na umuubo ng tuyo. Pero kahit sino ay makikita silang tumatawa sa loob. Habang naghahabol ng hininga, isinumpa ni Zithar, kalokohan. Sino ang nangahas na magsimula ng paninirang puri na ito? Babaguhin ko ang nagpasimula ng chismis na ito. Balita-balita. Napakamakakalimutin ni Elder Lin, umiiwas sa mga responsibilidad. Ngayong mayroon ka ng masugid na taga-suporta, nakalimutan mo na ba ang mabango at malambot na mga binti ng kahapon? Nagkataong napatingin si Ethan sa terasa ng sandaling iyon. Nang mapansin ni PNE Overseer ang mga mata nito, nahiya siya, at ibinuhos ang sama ng loob nito sa kanya. Kumunat ang noo ni Clara, nakatatanda kong kapatid, ito ba ay Edifice Lord Chu, huwag mong pakinggan ang mga mayayabang niyang tauhan. Gagawin ko na sana iyon, para sa Drifting Flowers edifice. Pero hindi siya pumayag at natapos na kami. Ano naman ang responsibilidad kung wala naman siyang ginawa? Nagmamadaling magpaliwanag si PNE Overseer, pero lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. Lahat ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Kasabay nito, sina Quinley at ang ikalimang elder ay napuno ng tuwa nang makita si Zithar. Bagamat masangkop, ang saya ay puno ng pangungutya at paghamak. Bale wala lang sa isang lalaki ang pakikipaglaro sa mga babae, pero hindi ganoon ang nangyayari sa pagkiling sa kaliwa at kanan. Mas pinahahalagahan ng Regent Estate ang katapatan kaysa sa lahat. Nagpapalit-palit ang mukha ni Zithar sa pagitan ng puti at asul. Nakaawang ang kanyang bibig ngunit wala siyang maisagot. Kahit ang nanghihinang vicious pilking ay kinailangang manguyam sa ganitong nakakagulat na balita. Si Zithar ay tila nabulunan ng langaw. Hindi siya makalunok o makalunok, nasa pinakamasamang sandali ng kanyang buhay. Nang lingunin niya ang sarili, pinagsisihan niya sa puso ang pakikipag-usap niya sa walang hiyang ito. Ikaw na maliit na tae, pupunitin kita ng libo-libong piraso. Nagalit ng husto si Zithar, hindi pinansin ang kanyang mga kasamahan sa koponan habang sumusugod kay Ethan. Nagulat ang huli at ginamit ang lightning wings para salakayin si Zithar. Whoosh! Muling nawala si Zithar, para lamang lumitaw sa harap ni Ethan.
Dahil sa kawalan ng pagpipilian, kinailangan ulit ni Ethan na harangan gamit ang kanyang kamay. Naulit ang parehong eksena, kung saan si Ethan ay bumagsak sa isang bato, at pagkatapos ay natabunan ng mga durog na bato. Paglabas niya roon, nakita niya si Zithar na nakasakay na sa kanya, hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Namamaga ang braso ni Ethan pero itinulak niya ito gamit ang kanyang mga pakpak. Wala itong silbi. Mabilis ang lightning wings pero hindi kayang tapatan ang bilis ni Zithar. Nagresulta ito sa kanyang pagkabalibag mula sa isang bato patungo sa isa pa dahil sa mga sipa ni Zithar. Hindi isang body cultivator si Zithar, kaya ang mga ganitong pag-atake ay halos walang epekto kay Ethan, ngunit ang mga ganitong pinsala ay naiipon. Noong mga ikapito o ikawalong round, nagkasugat si Ethan. Hindi naman ito nagbabanta sa buhay pero nakatulong ito para mabawasan ang lakas ng katawan niya, at ngayon ay naghahabol ng hininga. Ang pagtama nito ng 7 hanggang 8 tama ay nagdulot sa kanya ng matinding sugat. Kahit ang kanyang diamond body ay magsisimulang humina sa ilalim ng pagsalakay ng isang eksperto sa Profound Heaven. Patuloy na pagsisikap. Anumang bagay na ipinukpok ng sapat na katagal, gaano man katibay, ay malapit ng mabasag balang araw. Ganito rin ang nangyari kay Ethan. Sa kabila ng pambubugbog na dinanas niya, hindi pa rin nawala sa kanyang mga mata ang matatag na paninindigan. Tumawa ng malakas sina Quinley at ang ikalima na nakatatanda. Tapos na si Ethan. Hindi na nila kinailangang magtaas pa ng daliri. Hindi nila kailanman inisip si Zithar bilang isang taong ganoon kalakas. Parang walang kwenta niyang ibinabato ang demonyong si Ethan noong nahihirapan sila sa kanya ilang sandali lang ang nakalipas. Hahaha, lahat naman ng tao may kahinaan. Tumawa si Quinley sa loob at sumigaw, Elder Lin, hayaan mo siyang halos buhay. Subukan mo ako. Napuno ng pag-aalala si Clara, gayon din si Darcy. Nang makitang nagdurusa si Ethan, halos maiyak na siya. Hinigpitin ni Jackson ang kanyang mga kamao, handang sumugod sa anumang oras. Pero pinagmasdan ni Vicious Pilking si Ethan ng may pag-aalinlangan, may mali rito, pero ano? Sentimo, guro, may sinabi ka ba? Sentimo, lumapit si Fulton sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang binata at bigla siyang tumawa. Sentimo, ang ibig mong sabihin ay ang batang iyon. Hihihi, malapit na siyang mamatay sa kamay ni Elder Lin at mawawala ng saysay ang iyong sama ng loob. Napakayabang at napakahirap niyang tiisin noon at ngayon ay nakukuha na niya ang nararapat sa kanya. Hahaha, Sentimo, broken bar Sentimo. Oo, iyon lang. Bulong ni Vicious Pilking, nakikita ko na ngayon. Kung ano ang pakiramdam na hindi maganda. Wala na ang kanyang mayabang at nakakainis na ugali. Nagulat si Fulton, guro, ano ba ang masama doon? Bakit pa siya magmamayabang kung binubugbog siya ng walang kamalay-malay? Wala kang alam. Nagmumura, si Vicious Pilking ay naging seryoso, kahit sa kamatayan, ang leon ay isang leon. Kung ang isang hari ay maghuhubad ng kanyang damit, siya ay isa pa ring hari. Ang titig na nagsasabing ang lahat ay nasa ilalim niya ay hindi kailanman mawawala. Pero wala na ito ngayon. Hindi nawala, nakatago. Parang isang ulupong na handang gamitin ang pagkakataong iyon na kumitil sa buhay ng kaaway. Pinanood ni Vicious Pilking ang pagsipa kay Ethan at sumigaw sa takot, Elder Lin, mag-ingat ka. Plano niyang gawing bihag ang iyong disipulo. 106 na po. Eksakto. Ang lahat ay nakatuon lamang sa kay Ethan at hindi nila makita ang mas malawak na sitwasyon. Nasa tuwing pinalipad ni Zithar si Ethan, isang atake lang ang inilalapit nito sa silangang hanay. Dahil naroon na ang lahat ng mga eksperto sa arena, naiwan ang kawawang si Thomas, ang disipulo ni Zithar, na nag-iisa. Pinapanood ni Thomas kung paano tinuruan ng kanyang Panginoon ang lalaking nanakit at nagpahiya sa kanya sa harap ng napakaraming tao ng isang mahirap na aral. Ngunit, ang sigaw ng Vicious Pilking ay nagpatingkad sa kanya ng walang emosyon. Bakit ako na naman? Natigilan din si Zithar sa gulat. Pero natawa si Ethan at kumislap ang mga mata niya na may balak pumatay, huli na. Padyak-padyak at pinaputokan niya si Thomas na parang bola ng kanyan. Hindi na niya itinago ang kanyang matinding hangarin na pumatay at pinakawala na lang ito sa mundo.
100 metro pa lang ang layo ni Ethan kay Thomas. Isang kisap mata lang ang kailangan para mapalapit ang distansyang ito sa isa na may bilis na maihahambing sa mga eksperto ng Profound Heaven, kaya wala nang nagawa si Zithar. Zithar, parang ang saya-saya mo sa pagsipa sa akin. Ngayon, papatayin ko ang pinakamamahal mong disipulo. Tingnan natin kung magugustuhan mo ang mga mansanas na yan. Dahil sa takot, alam ni Zithar na naloko siya. Ngunit paano, gayong isa siyang napakatalinong tao, ngunit hindi niya nakita ang anumang palatandaan na nagtuturo dito. Gayunpaman, hindi ito ang oras para mag-isip, ang kanyang disipulo ay nasa kamay ni Ethan. Sumugod si Zithar sa likuran ni Ethan at sumuntok habang umuungal, "Ethan, labanan mo ako kung may lakas ng loob ka. Huwag mong isali ang disipulo ko." Whoosh! Nawala sa paningin niya si Ethan. Pagkatapos ay isang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi at nanginginig ang kanyang katawan. Nanigas ang mga mata ni Zithar na puno ng galit. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang kamay na nakalabas sa kanyang dibdib habang hawak ang isang pusong mabagal na tumitibok. Natupad ang hiling, hahaha. Isang mapang-uyam na tawa ang narinig ni Zithar, ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang paglamig ng kanyang katawan. Pabagsak na paubos ang kanyang buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nababalot ng pagdududa. Pinilit niyang lingunin ang malademonyo na binata, "Kay kayo, paano mo napantayan ang bilis ko? Hindi ba sinabi sa iyo ng disipulo mo?" "Sinabi ko na sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano kakabilis kung alam ko kung sino ang target mo." Naikuyom ni Ethan ang kanyang kamay at ang tumitibok na puso ay nagtalsikan ng dugo kahit saan. Ang napakalamig na bangkay ni Zithar ay bumagsak sa silangang patungan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang mga platito, namamatay sa panghihinayang. Napasigaw sa takot si Thomas at napayuko sa isang sulok, ni hindi man lang nang ahas na tingnan ng diretso si Ethan. "Basura! Hindi ka man lang naglakas loob na tingnan ang pumatay sa amo mo. Nakakadismaya." Umalis si Ethan nang natatawa. Ang sumalubong sa kanya ay ang takot na mga mata ng lahat. Namatay sa isang suntok lang ang nakatatandang si Zithar ni Mary Woods. Pero ang pinakamalala ay ang casual na ekspresyon ni Ethan habang ginagawa ito. Mukhang isang insekto ang dinudurog niya at hindi isang eksperto sa Profound Heaven. At ang kanyang mapagkalkulang mga mata ay nakatingin na parang ang lahat ay naaayon sa kanyang paunang natukoy na plano. Para bang madali niyang naagaw ang buhay ng kanyang kaaway sa isang iglap. Demonyo! Ito lang ang impresyong ipinaramdam niya. "Edifice Lord Chu, sinabi ko na sa iyo. Wala kang alam tungkol sa batang ito. Nakita mo ba ito ngayon lang? Isa siyang hari ng demonyo, sa katawang tao." Seryoso ang ekspresyon ni Trent. Bagamat ito na ang pangalawang beses na nakita niyang pinatay ni Ethan ang isang eksperto sa Profound Heaven, hindi nabawasan ang pagkabigla. Walang kapantay ang pagpatay kay Ethan. Parang natural lang ito para sa isang hari na nagpapabiye sa kanyang alipin. Ang malamig at walang emosyong kilos niya ay nagpapanginig sa kanya tuwing nakikita niyang sumusuntok si Ethan. Ganon din ang nangyari sa lahat ng naroon. Mas masahol pa ang batang ito kaysa sa Vicious Pill King. Nang inig ang labi ni Peony Overseer, naiintindihan ko na ngayon kung bakit inisyo ang Hellkill Order. Pero sa tingin ko ay hindi sapat ang Hellkill Order para makaramdam siya ng kahit kaunting takot. Clara, kailangan mong pag-isipang mabuti kung siya nga ba ang lalaking gusto mong balikan. Huminga ng malalim si Iris Overseer at sinabi ang kanyang mga alalahanin. Bulong ni Clara sa sarili ng ilang sandali. Napuno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong tumigas. Oo nga. May katuturan ang lahat ng sinasabi ninyo. Pero, hindi ba't ito rin ang hari ng demonyo na nagligtas sa ating edipisyo ng mga bulaklak na naanod? Oo, Ate Clara. Maaaring masama ang asawa ko, pero sa mga kaaway lang natin. Hindi niya tayo sinaktan. Huwag na huwag kang mag-isip ng iba. Biglang sabi ni Darcy. Hindi matitinag ang kanyang debosyon kay Ethan. Tutal, nais niya itong makasama habang sila ay nabubuhay. Gayunpaman, minsang sinabi ni Ethan na hindi niya tinatanggap ang doubt ni Clara. Kaya, paano niya ito matatanggap noon kung isa lamang itong dagdag?
Kaya kinailangan ni Darcy na panatilihin si Ethan sa puso ni Clara. Kung hindi, hindi lamang si Clara ang tatanggihan niya, kundi pati na rin ang libreng regalo. Hanggang doon na lang ang kaya ng puso para sa pag-ibig. Bumantong hininga rin ang dalawang tagapangasiwa nang makitang nakapagdesisyon na si Clara. Alam nilang lahat na walang magiging isang araw ng kapayapaan sa piling ng isang taong tulad ni Ethan. Pinanood ni Vicious Pilking ang malamig at masungit na si Ethan na nakatayo sa pwesto at bumantong hininga, nagkamali ako. Hindi mo pinuntirya si Thomas, kundi si Zithar ang hinabol mo mula pa sa simula. Tama. Gusto ko nang mapatay ang matandang iyon simula pa lang. Bakit ko naman hahabulin ang kanyang walang kwentang disipulo? Tumawa si Ethan, isa pa, maaaring banihag ko si Thomas, tinatakot si Zithar, pero may pakialam ba sina Quinley at ang ikalimang elder sa buhay niya? Ako ba ay isang taong hindi alam ang halaga ng isang tao? Hahaha, tama. Kapag ibinunyag ng isang ulupong ang mga pangil nito, tatamaan nito ang marka nito. Mali ako sa pag-iisip na mahalaga si Thomas. Reklamo ni Vicious Pilking at umiling, gayunpaman, ang laban mo kay Thomas ay naaayon sa plano mo. Nahuhuli ka na. Itinaas ni Ethan ang kanyang ulo at ngumiti, isang hanggal si Zithar, iniisip na siya ang may kontrol. Ngunit ang totoo, ang bawat pagsalakay ay paunang natukoy. Kapag nasiliwhan na ang lahat ng landas, ang tanging pagpipilian niya ay ang tanging nakita niya. Ito ang landas na ipinakita ko sa kanya. Ito ang conclusion ko habang sinisipa ako. Napakasamang batang yan. Nagngalit si Quinley, kung napansin ko lang sana ng mas maaga. Ako at ang ikalimang elder ay sana'y nakialam at nailigtas ang buhay ni Elder Lin. Hahaha, huwag mong lokohin ang sarili mo, Quinley. Masyado kang tiwala sa sarili kung sa tingin mo ay nauunawaan ng isang gago mong batang tulad mo ang mga pukana ko. Sa tingin mo ba ay sapat na ang ilang libro tungkol sa pamumuno para makuha ang puso ng mga tao? Humph, napakababa mo sa akin. Tumawa ng may pang-iinsulto si Ethan, malaking problema sana kung nandito si Ricky, pero huwag na lang kayong mag-alala. Ikinuyom ni Quinley ang kanyang mga kamao at nagalit ng husto. Ang pangalawang batang Panginoon ng dakilang Regent Estate ay hindi pa kailanman pinagmalupitin ng kanyang mga kasamahan sa buong buhay niya, hanggang sa puntong kinutya bilang isang hanggal na batang lalaki. Hindi ito naiiba sa isang pulubing nagmumura sa isang emperador sa gitna ng kalye. Hindi emperador ang emperador kung hihiga lang siya. O hindi siya ang pangalawang young master ng Regent Estate kung hahayaan niya lang. Lalong lumala ang pangungutya ni Ethan nang mapansin niya ang galit nito, Quinley, hindi mo kaya. Kung gayon, ulitin ko. Wala kang alam sa mga paraan ng pamumuno, kaya huwag mong siraan ang tunay na paraan ng pag-agaw sa puso ng mga tao. Kung nagsama-sama kayong tatlo laban sa akin, wala sana akong pagkakataon. Kaya kinailangan kong alisin sa inyo ang isang lalaki, ang napakatalino at ambisyoso na si Elder Lin. Lahat ay nakatuon kay Ethan, na nagkukwento kung paano niya sila inakay sa ilong, at kung paano niya nagawang patayin si Zithar. Dumudugo ang puso ni Quinley sa puot, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakikinig upang maintindihan ang mga detalye. Una sa lahat, kailangang makita ng isang pinuno ang talento, maging mapagparaya. Sa sobrang kayabangan ni Zithar, ang kailangan ko lang gawin ay batukan siya ng kung ano-ano at nawalan siya ng kontrol. At ikaw, sa halip na pakalmayin siya, kinutya mo siya mula sa gilid na nagpabaliw sa kanya. Sa galit niyang pag-iisip, iniwan kanya sa pakikipaglaban sa akin ng mag-isa. Lumingon ang mga saksi upang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Quinley. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya mapagparaya kahit kaunti, hindi talaga kung paano dapat kumilos ang isang pinuno. Sa totoo lang, hindi siya angkop na maging leader. Naramdaman ni Quinley ang pagbabago sa lahat at lalong lumakas ang kanyang pagkamuhi kay Ethan. Gayunpaman, nagpatuloy lang si Ethan, sa susunod, may kontrol ang isang pinuno sa sitwasyon, binibigyang halaga ang mas malawak na larawan. Sa lahat ng tao rito, si Zithar lang ang makakalaban sa bilis ko. Pero hinayaan mong mas lumayo sa iyo ang mahalagang yaman na ito sa pakikipaglaban niya sa akin, sa labas ng iyong saklaw. Kailangan mo lang manatiling malapit sa kanya at mabubuhay pa siya. Isa na naman itong pagkakamali mo. Tama na. Ikaw ang pumatay kay Zithar, at ngayon ay sinusubukan mo akong sisihin. Humph!
Alam na ng lahat kung gaano kakadaya. Hindi na makaupo si Queen Lee habang nakikinig sa kanyang pangungutya. Nakangiting kinutya siya ni Ethan, ang isang rehente ay isang rehente dahil pinamumunuan niya ang mga tao. Ang mga umiiwas sa responsibilidad ay hindi karapat-dapat maging mga rehente, at hindi karapat-dapat na sundin. Nanginig ang mga puso ng mga tao. Pinagmasdan nila si Ethan, na mangha sa kung gaano kahalaga ang sinabi niya. Malaki rin ang naging epekto nito sa kanilang paggalang kay Queen Lee. Noong una, iginalang nila ang pangalawang batang Panginoon ng Regent Estate dahil sa kanyang mahigpit na paghawak sa mga gawain, at dahil sa pagiging isang mahusay na pinuno. Ngunit iminulat ni Ethan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Hindi siya isang nangungunang material at ang pagsunod sa kanya ay magdadala sa kanila sa isang walang patutunguhan. Maging ang mga mata ng ikalima na elder ay nagbago, ngayon ay nagpakita ng ibang opinyon. Naghahasik ng alitan. Ngunit ang paghahasik na ito ay nakatago ng napakalalim dahil pinag-iisipan niya ang kanilang tiwala at hindi lamang batay sa emosyon. Ang mga tauhan ni Queen Lee ay binubuo ng mga bulag na tagasunod na nag-iisip na wala siyang hindi magagawa. Kung gumana man ito, wala nang mas hihigit pa rito. Ngunit ang pagpatay ni Ethan kay Zithar ay halos napunta sa kanyang mga balikat. Ang pagsasabi na hindi siya karapat-dapat na mamuno sa puntong ito, maniwala man ang mga tao o hindi, ay lubos na nagbawas sa kanyang prestihiyo. Siya ay magiging isang taong ayaw sundin ni Newman at, higit sa lahat, ang kooperasyon sa pagitan ni Queen Lee at ng ikalima na nakatatanda ay hihina, na magpapahina sa kanila. Ngumiti si Ethan ng may masamang ngiti, na para bang lahat ay sumasayaw sa kanyang palad. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.